So, kailangan nating tiisin na basahin yung teleprompter. Magandang tanghali, Pilipinas, at maging sa ibayong dagat. Dahil nalalapit na po ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga po na malaman natin ang kanilang mga ginagawa mula mismo sa mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Simulan na po natin ang diretsahang talakayan ngayong araw. Ito po ang pre-SONA special ng... Sabi may post. Alright. Guys, hindi po ako marunong bumasa ng teleprompter, pero game na. Alright, let's go. Kasama po natin ngayon si DOH Department of Health Secretary Ted Herbosa. At pag-uusapan po natin yung mga accomplishments ng Department of Health over the past year. At saka po iba pa pong mga medyo open-ended na questions. So kung may mga questions po kayo kung yung mga nanonood po ngayon sa social media, pwede po kayo mag-comment sa live feed po ng PTV4. Doon po sa mga taga-Malacanang press corps dyan, friends tayo, pwede po kayong magtanong din at isisingit po natin dito sa show. Magandang umaga po. Tanghali. Magandang tanghali po, Secretary. Magandang tanghali, RJ. At salamat sa pagtutok sa kalusugan. No? Ang presidente natin, si President BBM, talagang nakatutok sa kalusugan ng ating mamamayan. Kaya marami siyang directive sa akin na kailangan natin gawin para sa ating mga mamamayan. Alright. Sir, basic na question muna tayo. Kasi po kahapon, nag-post ako sa Facebook page ko, sa Thinking Pinoy. Tapos, may mga, ang general po na, alam mo yung general na tema ng mga questions, affordability, quality, at saka accessibility ng healthcare. Kung mura, madaling hanapin at dekalidad. Yun muna tayo, yun muna pag-usapan natin, sir. So far, sir, paano po ba nagawa ninyo? Unang-una, yung tatlong salita, affordability, accessibility, and quality. Opo. Nakasulat yan sa batas ng Universal Healthcare Law. So, kaya sinasabi nila. So, ang problema, yung UHC law na naipasa noong 2019, natenga ng COVID-19. Kaya ako ang swerteng health secretary na mag-i-implementa ngayon nitong 2023, nung ako'y natalaga nung isang taon, talagang dapat i-implement na yung UHC law, which is accessibility, affordability, and quality healthcare. So, very important yan. And ano ba ang basis dun sa law? Yung primary care. Ano ba yun, sir? Yung primary care, maraming nalito. Ito yung unang access mo sa paggamutan. Ikaw may sumasakit ang dibdib, tumataas ang blood pressure. Kailangan may mapuntahan kang pasilidad na makukuha mo itong serbisyong affordable, serbisyong may kalidad, at serbisyong accessible. So, Okay, very sir. important. Time out lang. So, pag may naramdaman, kumari ako yung karaniwang Pinoy, tas may naramdaman ako. Kasi po, pag may masama kami naramdaman, diretso na kami sa ospital. Oo. Halimbawa, sa amin sa Bulacan, either sa Bulacan Provincial Correct. o sa Lingad, sa San Fernando. At pagdating mo doon, pila-pila ang tao. Ah. Ang dami. Magmumura ka. Mumurahin mo si Secretary Herbosa. Di ba? So, naisip namin, paano bang maaayos yan? Opo. Sabi namin, karamihan ng nakita ko dyan, kasi 20 years akong head ng emergency room ng PGH, at karamihan ng mga pasyente namin doon, pwedeng magamot, hindi na sa emergency room. Bakit? Binabypass na nila yung mga ibang pasilidad na wala kasing laman, walang doktor. So, ang inutos ko ngayon, magtayo tayo ng mga urgent care and ambulatory services facilities. Ito yung tinatawag na bukas. Okay. Bagong urgent care at ambulatory services. So, bagong Pilipinas din kaya bagong urgent care. Ang unang naitayo namin nung March of this year, nagtayo, meron kaming TTMF. Naalala mo ba yung TTMF? Hindi po. Temporary Treatment and Monitoring Facility. Di ba pag nagka-COVID ka, dadaling ka sa TTMF. So, doon ka i-confine ng 2 linggo. So, ngayon, nung natapos ang COVID, madami tayong fasilidad na ganyan na hindi ginagamit. So, dinonate sa amin nung Santo Tomas, Pampanga, na hindi naman nila mapatakbo. Wala silang doktor, wala silang... So, pinatakbo ko sa pamamagitan ng JB Lingad Medical Center na nando doon sa San Fernando. So, pinalagyan ko siya pinaalis ko na yung mga kama at nilagyan namin ng mga chemistry, laboratory, x-ray, ultrasound, at operating room. At yung mga komunidad, diretso na doon. Hindi na sila pupunta ng 1 hour, pupunta sila doon sa malaking ospital, sa JB Lingad,
At kikita nila, pila-pila yung mga tao sa outpatient. Kasi halo-halo yun eh, di ba? Halo-halo yun, lahat ng bayan. So, nailagay ko sa komunidad yung serbisyo ng Department of Health. Alright. Dati kasi huminto yan sa region eh. Alam mo kung bakit? Meron tayong local government code. Yung local government code, ibinigay ang provincial hospital sa governor, district hospital sa governor, at yung mga barangay health center sa mga mayor, municipal mayor. Pero walang kapasidad ang 80 to 90% ng mga mayor Alright, na wait. magpatakbo. So, nilabas ko yan. So wait lang, Binalik sir. natin yan. Nung araw, sinabi ninyo, yung mga mayor, governors, LGUs, walang kapasidad na ano po, na i-handle yung healthcare ng... Hindi naman lahat. Ano ba? Meron namang mayayamang syudad. Ayan, mayaman yung Makati eh. Mayaman yung Makati. Nakakapagtayo ng ospital at maraming health center. Yeah. So, pero 80 to 90% ng ating mga municipalities nasa 5th class, 6th class municipality. Kulang. Kulang sila pansweldo ng doktor, pansweldo ng nurse, pambili ng gamot. So, dito ngayon tutulong ang national So yun yung government. sistema dati. Oo. Tapos ngayon, For years, nagdo-donate kami, yung binibigyan na tinatawag na health facility enhancement. Natatayo yung barangay health center, natatayo yung barangay health center, pero wala naman doktor, wala namang equipment, wala namang gamot. Sabi ko, ilang bilyon na ba ginastos niyan? Pinakompute ko yan. Over the past 10 years, 400 billion na naibigay sa mga LGU. Pero ang tas services, walang doktor. ayun nga, hindi maka-hire ng doktor at nurse. So nagkaroon kami ng nurse deployment program, meron pa kaming doctor to the barriers program, kulang pa rin yung services. So sabi ko, tayo na lang magpatakbo. DOH okay. na lang. So sabi ko sa mga regional hospital director ko, pwede ba lumabas na kayo sa ospital? Kasi dinadagsa kayo ng pasyente, i-catch na natin sila sa community. Diyan na-develop yung bukas tinawag namin bagong urgent care and ambulatory services center, JB Lingad. Ngayon may 22 na akong ganyan. 22 na ang pinatatakbo ng Department of Health. Yung iba, partnership with the local government. Yung 22 iba, po rin all over the Philippines. all over the Philippines. Meron ako sa Luzon, Visayas at Mindanao. At may 80 pa ako sa pipeline. 80 sa pipeline. Oo, kasi yung iba itatayo pa. Opo, Ito, kasi- yung mga existing na So yung mga tao ko sa hospitals kasi, meron kaming family and community medicine na residency program. So Okay. yung mga personal ko doon, nilabas ko doon para maman ito at inopen ko siya from 6 a.m. to 10 p.m. Alright, So hold on. mas mahaba yung hours, mas maraming chance yung mga taga-community na magpatingin. 6 o'clock, pupunta sila doon, mapapagamot na nila yung anak nila. Within 1 hour, nakauwi na uli sila, papasok na mas sila sa mabilis trabaho. Exactly. Alright, ganito po. Sabi nyo dati, hirap tayo humanap ng nurse, hirap humanap ng doktor. Tapos sabi niya, sige, take over na tayo, DOH. Ano po yung different dun sa paradigm? Different Department of Health ang nagpapatakbo. Kasi pag yung sa local government sila nag-employ, every 3 years nag-i-election tayo. Fired ka pag ang nanalo. Gumaganon-ganon Ayun. yung So, ang hiring. mga doktor, ayaw na magtrabaho sa local government. Kasi kung yung mayor naman nanalo, ibang mayor, fired lahat kayo. Palit ng ibang mayor Alright. ng doktor. Di ba? Kasi yun okay lang kung ikaw yung mga syudad na hindi nagpapalit yung family name, first name lang nagpapalit. Maintain yung mga doktor nun. Yun, Pirmi yun. nakakaano. Pirmi yun. Magaganda health system nun. Hindi natatalo yun kasi nabibuild nila yung health system. Pero for all the others na the usual turnover every 3 years, hindi maka-abante yung health system. It takes time para ma-build ng health system. So ngayon sabi ko, hindi naman bawal sa akin pumunta back there. Dati kasi hanggang region lang kami. Opo. At i-supervise lang yung LGU. Sabi ko, wala naman dyan sa local government code na hindi ako pwedeng pumunta sa community. So, yun ang ginawa ko. Pumunta kami sa community. Pero Kaya, bagong-bago itong sistema na to. Pero ito po, sir. Sabi nyo, medyo lessen natin yung political risk doon sa pag-hire ng mga doktor, ganyan. Pero siyempre, isa pa po rin sa issue, yung pinagnanaknak ng mga healthcare professionals natin for quite a while now, yung yung benefits daw ng Health mga... emergency allowance. Oh, yung ganun Yan ang daw. favorite Oh. topic sa akin na Well, ang maganda po, may balita ako niyan. Kasi na-discuss namin yung National Expenditure Program, yung budget for next year. Sabi ni Secretary Pangandaman, wala na dun yung budget ng allowance. Sabi ko, bakit wala? Mukhang kaya na namin ibigay this year. So ibabalikwas nyo na lang dun sa savings. This year, na yan. mukhang maibibigay na ng national government
yung remaining 27 billion pa yun na hindi pa namin na-allocate para mabayaran na lahat. So yun ang good news dito. Unang-unan yung maririnig dito sa programa. Correct. Lilinawin ko lang po spell out lang natin ng malinaw. Marami pong allowance na parang arrears pa. Unprogrammed kasi, DOH. walang budget. Pero sabi sa akin ng DBM, magkaka-budget na. Mahahanapan na natin ang Mahahanapan na paraan. by this year. Good news yun. Very, Salamat very, po. very good news. Magandang balita So, nga po yan ang yun. priority din namin. Isa sa 8-point action agenda ko, yung number 7, karapatan at kapakanan ng ating healthcare workers. Nag-aalisan yung ating healthcare workers Alam mo, RJ, dapat alagaan ko sila Dapat bigyan ko sila ng housing, bigyan ko sila ng health benefits. Yung ibang health worker natin pumipila sa sa MAIP, yung medical assistance for indigent patients, pag yung pamilya nila Yung mismo nagkakasakit. healthcare workers? Oo, kaya gusto ko merong healthcare din ang ating mga... So yan, naaprubahan na rin ng DBM yan. Ano po yun? Merong additional 5,000 na pwedeng mag-enroll ng additional HMO. So, other than PhilHealth, pwede ka pang kumuha ng private, may subsidy yan na binibigay ang national government. So, nangyari na rin yan dito sa taon na to, sa administrasyon ni BBM, na lahat ng government workers, pati healthcare workers, may additional money to get additional HMO. Kasi kung PhilHealth lang, parang mga 30% lang nun ang nababayaran sa ospital, maglalabas ka pa ng out of pocket. May dagdag pa, kailangan Correct. pang gumastos. Oo. Pero wait lang po. Mabalik lang po tayo sa pinag-uusapan natin kanina kasi medyo tumabingi tayo kung ako po, karaniwang Pinoy, nakaramdam ako ng may sakit akong ganyan, may masakit dibdib, masakit tuhod, gusto ko magpatingin. Ano po una kong gagawin? Sa sistema po ng DOH ngayon? Kaya, balik ko muna doon sa kung ano yung nangyayari dati. Apo. Dati, pag may sakit, pupunta ka sa health center. Okay. Sa health center, kuminsan, walang doktor doon. Barangay health worker. Sino ba yung barangay health worker? Yung kapitbahay mong babae na nagkaroon ng konting training. Tapos manghihingi ka ng gamot. Kuminsan, walang gamot doon. So, natututo na sila. Didiretso sila sa district hospital or provincial So, hospital. iniwasan na yung local na... Pagpunta nila sa district hospital at provincial hospital, sasabihin ng doktor doon, may doktor na doon may gamot na doon pero wala ho kami ng gamit na ganyan. Doon sa DOH hospital po may CT scan at MRI. Doon na lang kayo pumunta. So yung pasyente ngayon, hindi na dumadaan doon sa barangay health station at saka doon sa district. Ay, next time magkasakit siya, saan siya pumupunta? Doon na Diretso sa- na siya sa regional hospital kasi papupunta, hindi naman siya doon So pagpunta niya doon, puno naman. Minumura ako. Walang hiya itong DOH hospital. Pila-pila hanggang labas ng pintuan. So, yung home sistema parang nag-fail. So kaya sabi ko, ilabas natin yan. Labas natin yung care for acute care, kaya urgent care and ambulatory services. So yung ambulatory services, nag-opera pa sila, yung sa mata, yung katarata, nag-opera sila doon, yung outpatient, yung hindi mo na kailangan ng kama. And majority of those na nagpapatingin, siguro mga 60 to 70% na natitreat namin dyan sa bukas center namin. In fact, yung unang tinayo namin, yung, anong pangalan nito, yung sa JB Lingad, sa Santo Tomas, Pampanga, blockbuster siya, 1,000 patients a day. Pagkatapos, binisita na siya ng British ambassador, binisita na siya ng, wait lang, yung 1,000 a day. Korean ambassador. Ilan ba na sa serbisyohan lahat? Oo. At saka, in 1 hour. Ang average sa akin, sabi nung director, in 1 hour po, natingnan na yan, na-examine na blood test na yan, or x-ray, at nabigyan na ng gamot. So, very convenient. Tapos, hindi ka pa gagastos, pupuntang malayong 1 hour sa So, San isa yun dun sa mga bukas. bukas centers. Ayun. Utos ito ni Presidente na ilapit ang serbisyo sa mga mamamayan. Okay. So, pina-follow ko lang yung mandate at instructions ni PBBM sa akin na iparamdam talaga sa Pilipino yung healthcare. Kung tama po yung rinig ko, meron kayo bukas center, na-mention yun sa Pampanga, meron kamo kayong 22? 22 na ang functional since March. March 6 yung una naming nag-open. Opo. And ito lang nakaraang linggo, nag-open uli kami sa San Jose del Monte, Bulacan. Isa pang Okay. center. Maganda. Pero 22 na lahat yan. Opo. And then naka-pipeline pa yan, mga 70 plus. Kasi Gano'ng total katagal of po 80. ba magkakaroon po ng... Kasi kung ako pinanonood ngayon, ang gusto ko malaman, magkakaroon ba doon sa probinsya namin? Sa probinsya niya? Hindi namin. Kung ako'y nanonood, kung halimbawa taga Surigao ako, taga... Meron din tayo sa Mindanao.
At nag-open na rin tayo sa iba't ibang center. Gano'ng katagal po ba bago ma-deploy? Tansya ninyo, yung 80 mahigit na yan. Dalawa kasi ang naging methodology, no? Ang una, yung mga existing na hindi napapatakbo, kagaya nung na-open namin sa Trinidad, Bohol. May facility sila, iisa lang ng doktor. Sabi ko doon sa director sa Gallares, which is 2 hours away, kayo na magpatakbo nito. Pinatakbo nila with all the doctors na extra residents, di ba? Training hospital ang mga DOH. So, madami kaming doktor. Tinauhan na namin. So, happy yung mga taga Trinidad at yung mga bayan sa paligid ng Trinidad Bohol. Kasi doon na sila pumupunta kaysa sasakay pa sila ng public transport 2 to 3 hours to travel to Gallares sa Tagbilaran. Alright. So ito yung naging natin, no? Access. Yun yung sinasabi mo. Access and affordable. Libre kasi ginagamit namin yung tawag dito, PhilHealth. Pag nagpa-opera ka, PhilHealth yun. Ang sagot na, so walang ginagastos ang pasyente. Alright. So, alimbawa, sir, so, ang mangyayari dyan, parang ganito, may nararamdaman ako, punta muna ako rin sa Bukas Center, tapos sila magde-decide kung, kaya ba namin yan, pag hindi namin kaya yan, i-refer namin kayo dun sa... In fact, meron nang nangyaring ganyan. Okay. Merong nag-chest pain, sumasakit ang dibdib. Na-detect dun sa Bukas Center na heart attack siya. So, isinampa ka agad sa ambulansya, na meron ng ambulansya yung Bukas at dinala dun sa JB Lingad, at na-thrombolize siya. Tinatawag, may binigay... Ano po ba yun? Dinisolve yung clot para mawala yung bara. Buhay! Kung yan, dati, yung heart attack na yan, hahanap pa ng sasakyan yan, saka aarkilahin, punta dun sa ER, maghihintay ng ilang oras, wala na, hindi na mato-thrombolize. Ito, because na-detect early, na-communicate na dun sa hospital, nagawa ka agad yung procedure sa kanya. Di ba? Ang ganda. Okay. Guys, hindi ko alam kung magko-commercial na, pero tanong lang ako ng tanong kasi dami akong tanong. Pero, guys, pag commercial na sabihin nyo sa akin, ha? Alright. So, ganito po. Kunwari, ako yung nagkapagamot, di ba? Matagal na po kasi ako hindi na ospital. Ganda. So, very good. Salamat po. So, ngayon, ang isa po kasi sa mga pinagnanaknak ng mga nasa social media ngayon, pati karaniwang tao, yung presyo po ng pagpapagamot. Yes. So, sa ngayon po ba, ano po ba nagawa ng DOH para mas maging affordable yung paggamot? Kasi po hindi ko na po alam kung magkano pa yung out of pocket. Sa larangan naman ng FDA, yung FDA, ang ahensya natin, Food and Drug Administration, under the Department of Health po yan ang nagre-register ng mga gamot. Pinabilis na nung ating Director General, si Dr. Sam Sakate, yung mga generic na gamot na nagpaparehistro para dumami yung may certificate of product registration at maibebenta ng mura sa ating mga kababayan. May pangalawa pang inutos si Presidente. Si BBM sabi, mag-create tayo ng mga pharma zone. Dito yung sa ating mga PEZA, yung mga Philippine Economic Zone Authority, magkaroon na ng manufacturing plant ng gamot at doon na ilagay yung regulatory body para maengganyo yung mga nagpo-produce ng gamot dito. Makakamura yan kasi hindi na imported, di ba? Yung babayaran mo sa importation, patong-patong ng trader yan. So kung ma-produce natin dito, mag-uumpisa yan. So meron mga kumakasa na yung gamot sa TB, gusto na lang i-produce dito. Ang requirement lang, pwede ba DOH, bilhin niyo yung ipoproduce namin? Sabi ko, walang problema. Mas mura yan kaysa sa imported, ibibigay pa natin sa mga pasyenteng may TB. Alright. Marami po tayong tanong para kay Secretary Herbosa, pero magbabalik po muna tayo dahil po kailangan muna natin mag-commercial ba ako mapalo po ng direktor. Alright, so time out po muna. Sa mga studio set na ito, unang nabuo ang mga programang tumatak sa mga Pilipino at naging bahagi ng kwento ng PTV sa mahaba nitong kasaysayan sa telebisyon. Bilang pioneer sa industriya, binuo ng PTV ang kauna-unahang morning show sa Pinoy television noong 1978 at unang humubog sa mga murang isipan sa pamamagitan ng mga premyadong educational program. Nanguna rin ito sa paglikha ng mga skills development at livelihood training programs sa TV, public service programs na punong-puno ng puso at pagmamalasakit sa kapwa, mga bagong konsepto sa paghahatid ng balita, mga programang nagpapakita ng ating mayamang sining at kultura,
at ang mga pinakasusubaybayang sports coverage at palaro sa bansa, gaya ng PBA at ng Summer Olympics. Magpahanggang ngayon, naging panata na ng inyong pambansang TV ang maghandog ng mga dekalibreng programa para sa panibagong henerasyon ng mga manonood. Ito ang PTV, ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Time to take your mobile gaming to the next level. Join the Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. A total of 4.1 million pesos in cash and prizes await our new esports heroes. For the regional playoffs, the top 3 teams per tournament leg will win 20,000 pesos for third place, 40,000 pesos for the second place, and 60,000 pesos for the first place. And for the grand finals, the top 10 teams will face off, but only the best 3 teams will take home the biggest prizes of all. 500,000 pesos for the third place, 1 million pesos for the second place, and 2 million pesos for the grand champion, plus the chance to represent the country with the national team Sibol. So, do you have what it takes? For more details, visit the Unity League Facebook page. Nakatutok pa rin po tayo sa, nakatutok pa rin po kayo. Hindi ako marunong basta ng teleprompter sa pre-TV, pre-Sona special. At syempre kasama pa rin po natin si Health Secretary Ted Herbosa. Ito po generally magsasagot lang po muna tayo ng mga questions mula sa mga kaibigan po natin everywhere. Alright. So umpisan lang po natin kasi nabasa ko po, I think last month or 2 months ago, na tumataas daw yung dami ng mga dengue cases sa Pilipinas. Tama ba yun? Tama yun, tumataas. Ito yung panahon talaga ng dengue. Endemic kasi ang dengue. Ano ba yung endemic? Talagang nandito ang dengue sa Pilipinas at seasonal siya. So ito na yung season. Pag tag-ulan na sa Pilipinas, dumadami ang mosquito, yung vector, yung Aedes aegypti. Dumadami ang tubig, yung mga nakatimba, mga timba na nakaabang. Dumadami ang mosquito. Dumadami rin ang kaso ng may dengue. So, reminder ka agad namin yan. Search and destroy yung mga pinupugaran ng mga larva ng mosquito para mabawasan. At saka, pag nagkalagnat ang bata, nagka-rashes, mapatingnan ka agad kasi most likely dengue yan. Huwag kayong ma-offend. Alam na namin yun Ito po yung tanong. Anong tanong? Hindi, kasi syempre, alam natin, fumigate. Oo, taon-taon naman nire-remind. Taon-taon naman yun, balita na yan Taon-taon. Pero ito po, tanong po kasi ito ni Ivan Mayrina po ng GMA News. Meron daw po mga calls mula sa ilang mga doktor o mga doctors groups na i-approve na daw po ng FDA yung lisensya po ng second generation daw na dengue vaccine sa Pilipinas kasi daw naiiwan na raw tayo ng mga kapitbahay natin na bansa, ng mga karatig bansa. So, ano na po ba status nun, sir? Okay, naalala nyo, isa tayo sa unang 3 bansa na nagkaroon ng bakuna. Ito yung Dengvaxia, yung dengue vaccine. Pero nagkaroon ng problema dyan. May mga batang namatay. Tsaka dapat pala, kailangan itetest mo muna kung nagka-dengue na bago bigyan ito. So, naayos na yun, naintindihan na ng mga scientifico na dapat ibinibigay lang ang dengue vaccine sa taong nagka-dengue na. So, kailangan ng serology. Hindi po pwedeng first na anybody bibigyan mo. Kailangan nagka-dengue na, ipiprevent mo yung second infection. Dahil yung second infection, yung mas masama, yun yung nagde-dengue hemorrhagic shock syndrome. So yung bakuna na yun, dahil sa problema, tinanggal na yun, kinancel yun. Pero may pangalawang bakuna, yung produced by Takeda. Pwede ba magsabi dito? Yun yung sa Japan. Japanese technology. At kinausap ko na sila last year. At nag-apply na rin sila ng CPR. So naghihintay, CPR yung rehistro sa ating FDA. So yun, hinihintay lang natin ng FDA. Ang FDA medyo aaralin pa yung mga sinasubmit nilang mga requirements. At pag na-approve yan, dadating. Pero hindi yung bakuna ang solusyon Ang solusyon talaga, vector control. Bawasan ang mosquito. In fact, kausap akong isa, yung World Wolbachia Program, iba pa tong research. At ginamit na to sa Indonesia at ibang bansa, may bacteria na nilalagay sa female mosquito
para hindi ito mangingitlog, hindi ito magkakaroon ng, hindi magkakadengue. So, GMO parang ganon? Hindi GMO, bacteria. Para mabaog Bacteria, yung indigenous, mosquito. tapos hindi na infect ng dengue. Alright. So, very, very, promising, no? So, magkakaroon tayo ng research din dito. So, dalawa yan. Hinihintay ko yung Takeda vaccine at hinihintay ko itong Wolbachia studies na pwedeng gawin dito sa ibang bansa. Okay. So, ganito po. Balik lang tayo sa question ni Ivan. Sabi daw, naiiwan tayo ng mga kapitbahay natin na bansa. Sa pagkakaalam ko naman po, pagka nagkaroon na ng CPR from parang US, UK, New Zealand, yung parang yung pinakamahigpit na mga FDA, medyo kinikilala na sa Pilipinas yun, tama? Tama. So yung Takeda, wala pa doon sa mga major jurisdictions na yun? Wala pa, CPR? kasi wala naman dengue sila doon eh. Meron konti lang ang dengue. So, hindi, may winter hindi mo dun. Oo. Tropical wala sila yun masyadong, hindi sila tropical. Wala bang mayaman country. ba sa tropical? Wala. Meron naman, Singapore, mga ganyan. Grabe vector control nila. Yun ang sinasabi ko. So that's the next part of the answer to your question. nga. Hindi bakuna ang solusyon. Vector control. And alam ko yan, nagtrabaho din ako sa Malaysia. Talagang vector control ang importanteng solusyon sa dengue during the season. Kasi pag season yan, kahit magbakuna ka pa ng madaming tao, useless yun. Kasi you need 2 doses. So hindi bakuna ang solusyon dito sa dengue season natin ngayon. Vector control. Yung mga hindi po familiar kung ano ibig sabihin ng vector, Papatayin yung lamok. yun po yung nagdadala nung Yung dengue. So lamok yung vector ng dengue. So kung gusto nyo ng taho, kailangan maraming magtataho. Ganon. Hindi lang puro taho lang. So hindi ka mahahawa sa taong may dengue, hindi yan nakakahawa sa ibang tao. Kung walang Pero kakagat pag yung kinagat yung kinagat. lamok kinagat yung tao na may dengue, at pagkatapos kinagat ka, doon ka mahahawa. Yun yung vector. Gano'ng katagal po ba, sir, bago, feeling nyo, gano'ng katagal bago ma-aprobahan yung Takeda? Kung sakaling ma-aprobahan man. Marami pa bang, The usual Kailangan? process takes about a year. So kung last year nag-apply na sila, anytime this year lalabas na. Nag-apply na po ba sila last year? Oo, nag-apply na sila last year. Okay. So, huwag kayong mag-alala, dadating din sa atin yan. Pero ang importante ngayon, malaman ng mga tao na tumataas ang dengue at makokontrol natin ang vector sa maraming paraan. Ingat sa mga breeding grounds, yung mga tubig na nakatakpan yan kung nag-iimba kayong tubig. Pangalawa, linisin sila yung mga lugar mo na kumisa sa kanal lang o sa yung mga alulod, may bara ng dahon. Doon nangingitlog. So, number 3 yun, yung pagka dumami dengue sa isang lugar, ang ginagawa namin, nagpapadala kami ng nag-fumigate, insecticide. Ganon, Sprayan, nanggaganon. kasi pagka may tinatawag na clustering of cases in a locality, papadala kami ng mga So hindi na kayo nag-fumigate by default? Hindi. Dapat doon lang sa area na may. At saka may technique pa yon. You start outside and then you go inwards. Kung saan yung clustering. Para sumiksik sa Oo, gitna yung lamok. correct. Para mawala yung dengue doon sa isang area. Ganda, parang Dota lang eh, no? Yeah, oo. Yung mga hindi naglalaro po kasi kung Dota, ganun kasi ginagawa doon eh. Papalibutan mo yung kalaban. Correct. Hanggang magkumpul-kumpul sila sa gitna. Ganyan. patay lahat O, yan. tsaka mo triple kill. Correct. Okay, iba-iba lang po tayo ng usapan. May tanong din naman po si Mela Lesmoras po ng PTV. May mungkahi po daw na palitan yung pangalan ng DOH. Ako yung nagmungkahi nun. Bakit? Sabi ko, ang gusto kong maging pangalan sana ng Department of Health and Wellness. Kasi dito sa Universal Healthcare, pinupush namin ang primary care. Opo. Yung primary care, yung i-maintain mo yung wellness mo, hindi yung may sakit ka, pupunta ka emergency room. So ang idea nito is ma-promote yung being healthy and well. Kasi pag health tayo, illness lagi ang pinag-iisipan. So, ang problema sa pagpalit ng pangalan, RJ, Gastos. mahal yan. Gastos yan. Papalitan mo yung logo, papalitan ko yung letterhead, papalitan ko yung mga emblem sa mga sasakyan, sa building. Gagastusin ko na lang sa panlaban sa dengue. Hindi kasi iniisip ko nga, parang yung issue din yung sa airport dati. Papalitan Ang ko pa daming nagnanaknak na palitan yung pangalan ng airport. Ako man, dead man lang ako kahit palitan. Diferensya kasi, mahal palitan Exactly. yung pangalan. So, Hindi inaaral ba? ko pa rin, no? Baka may benefit pa rin. Pero ang importante, maintindihan ng tao na ako bilang sa kagawaran ng kalusugan at yung wellness, ma-promote natin sa mga kababayan natin. It's not, hindi enough na wala kang sakit. Kailangan healthy ka. Pwede bang, Nakakagalaw ka, pangako nyo lang sir sa nakaka-exercise amin. ka. Pangako nyo lang. Unahin nyo muna yung
benefits ng mga health workers bago Hindi. yung change ng bago pangalan. change the name. Hindi, talagang Siyempre, naka-allocate na yon. mahirap mapalo ng taong bayan, guys. Pero importante, like ako, ikaw, tayong dalawa, Opo. ang body mass index natin medyo mataas. Ay! High risk tayo sa high blood, sa heart attack, sa stroke. Ano Pero- dapat natin gawin? Hintayin magka-stroke? Hindi. Mag-maintain tayo ng diet natin, tamang pagkain, ehersisyo, disiplina sa katawan. Alam mo, naniniwala po ako sa ano meron laging silver lining to eh. Di ba, mataas ang BMI natin. Oo. Short, mataba tayo, ano? Ang maganda lang, sir, dyan, hindi tayo Masaya. mababalita. Masaya tayo lagi. Hindi tayo mababalita na bigla tayo nag-trip to Europe. Ay, walang ganun, sir. Hindi ko alam Walang yata ganun. yan, ah. Hindi, kasi pag mababa BMI mo, makikita mo na lang, nakasakay ka sa bangka, tapos pinapatanggal yung t-shirt mo. Ay, maganda. Minsan nag-overnight sa Hong Kong. Maganda ganun, sir. Wag na. Maganda. Hindi, Ay, pero ano very to? important, yung Apa. message ko sa ating mga kababayan, it's very important to maintain your health and wellness. Hindi lang basta pag may sakit, tatakbo ka sa Department of Health. Meron din kayong part, and the part ng citizens natin ay i-maintain mo yung wealth mo. I'm sure you want to be thin. You'll feel better pagka your weight is... Ako, I'm trying my best. Mahilig lang ako kumain eh. Like, yung foodie ako eh. Opo. Pagka nilabasan ako ng pagkain, kakainin ko eh. Opo, Pero, kailangan ma-remind natin ang tao, tamang pagkain, bawas sa maaalat, matataba, maaalat, di ba? If mabawasan natin yon, ang chance natin magkasakit mas less. So, health and nutrition, magkakabit yan. So, if we maintain our wellness, kaya yun ang gusto ko. In fact, ang isa pang joke ko, sabi ko, gusto ko ang pangalan ng trabaho ko, Chief Longevity Officer. Chief Longevity Officer. Kasi ang gusto ng health, Mahabang mabuhay ng mahaba, lifespan, na healthy ka at nagagawa mo. Hindi yung nakahiga ka, nakaratay ka, naka-stroke ka, pero buhay ka nga. Sir, Ang ito gusto natin, longevity personal with work. opinion ko lang, sir. I-delay nyo na muna yung renaming kasi pag sinabing Department of Health and Wellness, parang kayo na rin may problema nung sa pagpapafacial, yung Hindi. foot massage, parang ganon. Actually, kami nagre-rehisto sa mga yan, alam nyo ba? Kayo rin ba? Oo, Department of Health, yung masahista, sa amin lisensya. Ganon ba? Oo, Pati oo. yung mga bulag sa ano? Oo, Sa exactly, yes. Davao, yung Oo. sa harap ng munisipyo? DOH po ang nag-license dyan. Hindi Ano pala alam ng yun? mga tao yan. Hindi ko alam. Tapos, hindi lang yan. Pag ginawa mo yung health and wellness, mapopromote mo ang medical tourism. Kasi yan ang pinopromote ng Department of Tourism. Si Frasco, si Secretary Frasco. Na pumunta Agawin natin sa Thailand. Yes, actually may chance tayo kasi mababait ang Pilipino. Tamo yung BPO naagaw natin sa India. So itong medical tourism, pwede talagang puntahan talaga tayo. Sama na yung wellness kasi yung nagbibiyahe naman usually wala naman sakit yun. Pero ready magpamasahe yun, magpaganda. Pero suggestion ko lang, sir, baka lang po pwede i-suggest sa cabinet meeting, pag nagkaroon tayo ng medical tourism na na i-subsidize ng mga foreigner yung panggastos sa pagpagamot ng local. Meron na rin tayong idea dyan. Yung gano'n, di ba? Meron na rin idea dyan. Pero hindi pa namin, proposal pa lang. We're thinking na, like other countries, pag pumunta ka ng Europe, di ba, hinihinga ka ng medical insurance. Ang plano namin, siguro dapat mag-enroll sila sa PhilHealth para habang naka-confine sila, may nangyari Dagdag din yun, no? yung PhilHealth na yun, dadagdag yun sa pera na pwede kong gamitin sa mga mahihirap. Tapos 1 week lang sila rito pero kompleto bayad sa PhilHealth. Yun, di ba? Di ba? Opo, pwede Mura lang na. yun, in dollars, di ba? Magkano po ba ngayon para magpa-enroll ng yung 1 year Yung ba 1 yan? year, mataas na ngayon Magkano nagtaas po? Sa batas, 5,000 May pineg na sa salary. Pero yung pinakamataas, 5,000 per month. 5,000 per month. So approx $100 For a family yan. $90 Oo. a month. With dependents na yan. Di ba? okay. You, the member, your spouse, at saka mga anak mo. Opo. Dependents below 18. No? Kasi na-imagine ko nga, mas realistic pagkakaroon ng public-private partnership pag nagkaroon ng mas mataas na level po ng medical tourism sa bansa. Correct, No? correct. Alright. At saka hindi lang yun. Pag pinaganda ko ang medical tourism, magbe-benefit din yung mga Pilipino. In fact, may project kami ni Secretary Frasco. Nagtatayo kami ng mga primary clinics sa mga tourist destination. Okay. Ano po gagawin nun? Para sa ating mga turista. Pero sabi ko, papayag ako dyan, imaman namin yan. Pero once or twice a week, pwede ba, gamutin din niya yung mga workers, the tourism workers yung in mga the community. katrabaho din doon. Exactly. Oo. Opo. Alright. Ito po, maiba lang po. Pinag-usapan na rin natin yung PhilHealth. Tanong naman po ni Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas,
Kamakailan lang daw po, yung board of directors daw po ng PhilHealth, tinaasan yung package rate ng dialysis. Oo. Mula daw 4,000 papuntang 4,000 per 4,000 session na. mula sa 2,500. 2,500 lang. Oh, Mga 2,600. ganun, opo. Paano po ba yun? Ano po ba nangyari? At tanong niya, hanggang kailan pa po ba ito, Secretary? May initiative bang gawin na itong institution, gawin na itong batas? O... Hindi, ano na siya? Inaprubahan na ito ng ating board ng PhilHealth. Ako yung chairman kasi ng board of directors ng PhilHealth. So yung benefit package, pinopropose yan pagka ready na at inaaprubahan ng board members. So pag inaaral nila yan, yung actuarials, so malaking tulong yan sa ating mga pasyenteng nagdadialysis. Alright, wait lang po. Nung sinabi po ni Alvin Baltazar na 4,000 yung package rate per 4,000 per per session. session, yun yung amount na sasagutin ng PhilHealth? Correct. Alright, so halimbawa, nag-private ako na dialysis clinic, 5,000 yun, 1,000 lang out of Yes. pocket ko. Oo. Okay. Akala ko minahalan yung ano. At sa government, kung Okay. poor ka at sa government dialysis center ka pumunta, no balance billing. Ano po ibig sabihin nun? Wala ka nang babayarang out of pocket. Pag poor ka, pag ikaw ay indigent at poor, Paano po ba mag-qualify na indigent? yung merong Hindi po ako mag-a-apply ha. may for medical ano lang social naman. worker sa mga ospital. Pa? So, may mga medical social worker at saka merong membership na indigent ang membership. Pagka ganun ang indigent mo, or tawag namin indirect members, that means yung pamahalaan na nagbabayad ng premium nila, wala silang binabayad na premium, sila ay considered indigent. So sila, no balance billing sa public hospitals. Ano po ba kailangan dalhin sa ospital para kung mag-apply ako na maging indigent? Kailangan ko ba ng MMK story o magdadala ba ako Hindi, ng ano lang, dokumento? PhilHealth lang ang, magre-rehistro ka lang at malalaman kung anong trabaho mo, kung magkano sweldo mo, may cut-off tayo dyan. Alright, so pagpasok ka sa cut-off, zero ang billing. Oo, no balance billing. Pag may ang category kaya-kaya, mo. may konti. Oo, pag doon ka sa self-paying, kaya tawag namin self-paying or direct members, yung sweldo natin, tayo, kinakaltasan ng sweldo natin na ibinabayad sa PhilHealth, kalahati ng employer, kalahati sa'yo from your salary. Ikaw, bayad ka ng yung rate mo, pero kung pumasok ka sa government, no balance billing din kita. Pag pumasok sa government, Sa hindi po private, government. hindi ko kontrolado yung government, yung private. So, Okay. magsisingil pa sila ng additional. Wala naman akong balang magkasakit. Pero ano po, sir, ganito. Tatandaan ko po kasi, noong mga bandang 2015, 2016, may nag-raise na ng alarm na para maikli na yung actuarial life ng pondo ng PhilHealth. Kaya lang, medyo nagkaroon ng lifeline kasi nagkaroon ng syntax, di ba? Ang tanong ko, sir, Hindi totoo yun eh. hindi ba totoo yun? Never totoo yun na mauubos ang pera ng PhilHealth. Alam mo, ang ibang bansa, inuubos talaga nila yung pera ng health insurance nila every year. Oh, Kasi okay. the following year, may pera na naman yan. Ano ba ang PhilHealth? PhilHealth is a pay-as-you-go insurance. Hindi siya mawawalan ng pera. Kasi every year may Ano po ba yung nagko-contribute. pay as you go? Yung pagka nagbayad ka dyan ng contribution at hindi ka nagkasakit, wala na yun. Hindi mo na makukuha thank you yun. na lang. Oo, contribution mo yun sa solidarity to pay for the 10% na nagkakasakit. Kasi yun ang ano yan, in a 100 million, about 10 million people will get sick. Yung cost nila ang sasagutin natin. Para pag panahon mo na ikaw ang may sakit, sasagutin naman ng Well, PhilHealth Sec, ang sakit para mo. hindi yun naman magkasakit yun lang muna natin, mag-commercial break lang daw po muna tayo. Baka tayo mapalo ni Direk. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Tara, lumikha! Gloomy vibes ngayong tag-ulan? Gawing makulay ulit ang buhay with this colorful cloud decor. Matte symbols naman ang gagamitin natin para gumawa ng iba't ibang drawing. Check out this cool night light na gawa sa recycled plastic bottle. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa inyong People's Television. Ako si Dayan Querer mula sa Tanawan City, Batangas. Ang kwentong PTV ko ay
Nagpapasalamat ako sa PTV dahil ito yung nagbigay ng oportunidad sa akin na matupad ko yung pangarap ko na maging isang TV host at news anchor. Kasi nung ako ay nag-aaral pa lamang doon sa UP Diliman bilang isang broadcast communication student, sabi ko, sana makapagtrabaho ako sa isang TV station at maging isang TV host or reporter o kaya news anchor. So very thankful talaga ako na yung childhood dream ko ay natupad. Nakakatuwa na marami akong nakilalang mga tao from different walks of life. May that be government official, even a former president, minister mula sa ibang bansa, at maging mga ordinaryong Pilipino na may extraordinaryong mga storya. Yung slogan ng PTV na para sa bayan, that slogan resonates in the kind of work that I do dito sa PTV, na lagi kong iniisip na itong ginagawa nating trabaho ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Okay, live pa rin po tayo rito sa PTV Pre-Sona Special. Kasama po si DOH Secretary Ted Herbosa. Sec Ted, pag-usapan naman natin itong bagong Pilipinas mobile clinics. Ano po ba yun? Nilaunch ito last Sunday lang dito sa Malacanang ng Presidente at ni First Lady. Ito ay mobile bus ito, coaster, yung coaster, pero nilagyan namin ng chemistry, laboratory, analyzer, hematology, ultrasound, may ref din to, may x-ray at may sarili. Ayan, pinapakita nila yung nilaunch na mobile clinics sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nakapag-distribute na kami ng 7 sa mga governor, 83 lahat yan. Yan, may digital x-ray, may ultrasound. One may per province? Ganun? One per province. Ikakabit natin sa bukas ito. So may bukas ka na stationary. Tapos meron mo And then, ronda. Ronda yan. Pinaschedule ko sa kanila. Sabi ko sa mga governor na nakatanggap, kailangan every week may schedule yan sa isang lugar. Tapos i-report niya sa amin yung mga nagamot yan at na-test dyan. So inspired ako dito sa Lab for All, project ni First Lady na hindi lang basta namimigay ng gamot, may libreng blood test. Kasi karamihan ng tao, yun ang hinahanap eh. Yes. Blood test, x-ray, ECG, ultrasound. So yan, dadali na natin talaga sa community nila. May bayad ba yung mga ganyan pag nagpagamot dyan? Pasasagot din natin yan sa sa ating mga indigency funds para at kakabit natin sa ospital para may PhilHealth. Para ma-cover din siya ng PhilHealth. Lalo na so para sustainable and may continuous funding at magamit yan sa mahirap. Ito, kadikit to nung bukas, tapos yung bagong Pilipinas mobile primary care clinics, tapos may project din akong Purok Kalusugan. Ano po ba yan? Di ba ang barangay ang pinaka-lowest unit of government? In a barangay, there are several puroks. And each purok is a purok leader. And depending sa size ng purok, may mga family dyan. Doon ko na pinapunta yung aking mga regional directors para maggawa ng primary health care. Yung primary health care, hanapin yung mga undernourished na bata, yung mga batang walang bakuna, yung mga buntis para mabigyan ng prenatal. Dadali na natin talaga yung healthcare sa purok at mga pamilya. So pag kailangan po ng prenatal, Oo, ma-identify na papatingin ako doon. Punta ho kayo sa bukas. Or next week po, dadating yung bus. May kasamang mga doktor, patingin kayo doon. alright. Yung pong mga medyo late na po na nag-tune in ngayon, sinabi na po kanina ni Secretary Herbosa na, kasi sinabi niyo po, pupuntahin yung mga doktor doon, yung mga nurse. E de syempre, yung mga nanonood ng mga doktor na nurse, parang, dadagdagan na namin trabaho namin. Alright. Sinabi po ni Sec Ted na baka nasa malamang na mahanapan na po ng paraan yung pong Health emergency naipit allowance. nyo na allowance. Dahil po merong sumobra ng kaunti sa budget ngayon. Ganun po ba? Tama Hindi, po ba? meron kaming, hindi ko alam kung saan kinuha ng DBM, pero yun ang promise nila. Alright. Mari-release this year. Marirelease po daw this year. Yung so, balanse. tiis lang po muna ha. Pasensya na eh. 75 billion kasi yun eh. Yung total na Opo. package and nakapag-release ng mga 60 billion. So meron na lang 27 billion na natitira. Mababayaran na natin So, sila yun na lahat. lang ang yung parang backlogs, Yes, 27 yun yung mga billion. backlog. Alright. So, balik po tayo sa mobile clinic. Sabi ninyo, 83 provinces, ang target ninyo magka-mobile clinic bawat isa. Ilan na po ba ang nailalabas na mobile clinics? 7 pa lang, pero nakapila na yung another 10 na i-release ulit. So every week na yan, magre-release na kami dyan until lahat ng provinces magkaroon na.
So hopefully po by the end of the year, may isa na po bawat province? Or? Yes. Before the end of the year. Before? Mag-distribute na yan. Kasi nakaka-distribute kami ng mga 10 a week. So, pakilista lang po yung kasi, syempre, medyo matutuwa ibang mga, kasi po madami sa amin matatandaan eh. So, may mga nararamdaman na ng mga sakit-sakit yan. Ano po ba yung listahan ng serbisyo? In general, kahit ano lang po, mabilis na rundown lang ng mga serbisyo sa mga mobile clinics. Mobile clinic at mga buka center, yan yung primary care services. So, nandiyan yung mga para sa bata, di ba? Mga vaccination, nutrition program, lahat ng mga check-up ng mga may diabetes, may hypertension, cancer screening sa Kasama breast, yun. cancer screening sa, yung So, ultrasound. may mammogram na doon? Yung ultrasound muna. Ultrasound. Tapos yung mammogram, nasa hospital yon. So pag may nakitaan ka ng bukol sa ultrasound, pwede kang padala sa mammography services ng ospital. So Okay. cancer screening, andyan yung diabetes screening and monitoring, hypertension monitoring, at iba-iba pang mga sakit na kayang gamutin on outpatient. Yung hindi mo na kailangan pumunta na ospital. Hindi ka na i-confine. So in other words, kung ikaw ay regular na na-check up at natitingnan, kagaya nung napapakita sa monitor natin, mas ma-maintain natin yung wellness mo. We don't wait for you na kailangan ka ma-confine. We keep treating you. Kung may high blood ka, ibibigay ko na nga gusto ko, bayaran na ng PhilHealth yung gamot eh. Kasi pag hindi ka maintain yung gamot, na heart attack, na stroke. So kung umiinom ka ng gamot sa hypertension, wala kang problema. You'll be Hindi ka na may stroke. Hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack. And you'll be well. In You'll be general, well. mas Yan yung makakatipid wellness. tayo in the long run. Exactly. Mas makakatipid tayo. Alright. So, eto po. Kasi syempre, pag may kinukwento kayo sa akin na program po ang DOH, ang instinct ko, i-contextualize ko lagi sa Bulacan eh. Kaya lang po ang ini-imagine ko, pag may mobile clinic, syempre namuro ang bawat Meron ng bayan Bulacan, yan, ha? Nabigyan ng Bulacan, ha? Salamat po. Pero po kasi ang Bulacan, medyo parisukat yan eh. Alam mo yung magkakalapit lang. Tsaka malawak. Hindi, kasi po Malawak syempre, ng Bulacan. ang ini-imagine ko po kasi, tipong Quezon. Yes. O Aurora na pahaba yung na mahirap, marami po talaga na far-flung ng mga Correct. municipalities. Paano po ba magagawin po doon para masigurado po na medyo walang maiwan doon sa mobile clinic na yon? Walang hindi mapagbigyan? Well, yung kaya abutin ng kalye, yun yung next project ko. Ano po? Floating clinic. Kasi Oh, maraming mga bayan dyan sa Bulacan, palaisdaan, nasa tabing dagat. So, better to access through the river. Opo, yung Malolos, Waterworld. Waterworld, hindi naman pagbayon. Pero gusto natin ma-reach lahat ng Pilipino. Sabi nga natin, yung health equity, yung lahat ng tao nakakatanggap ng healthcare na pare-parehas lang, patas. Magagawa lang natin yan kung tututukan natin yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kaya lang naman sila geographically isolated kasi hindi natin pinupuntahan. Ang idea ko, wala dapat term na ganyan. Dapat pinupuntahan natin. Department of Health tayo eh. Puntahan natin sila. Whether we use the bus or we use the floating clinic, puntahan, kahit kabayo, puntahan natin. Sakay tayong kabayo, dali natin yung mga gamot doon. Alright, Secretary, mag-iisang taon na kayo na Secretary. Tapos na, isang taon na noong June 5. Nag-isang taon na pala. Oo, yan. June 5 ako in-appoint ng President eh. Okay, repeat. Take 2. So, Secretary, may isang taon na pala kayo nakaliyam ng DOH. Ano ba pinakamahirap po na hinaharap ng DOH ngayon? At ano po yung ginagawa ninyo para ayusin? Alam mo, matutuwa ka sa sagot ko. Alam mo, third highest budget na ako. Next to education and public works. Yes, actually. Pangatlong binadgetan na ni President ang health. Ang problema, mahina ang absorptive capacity. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya magastos, parang yung yumaman ka, pero hindi ka marunong gumastos ng pera. So, very important na ma-analyze ko yung tinatawag naming Sandali asset lang po, Sec. management. Alright, guys, yung mga hindi familiar kung ano yung absorptive capacity, every year may nakalagay sa budget, di ba? Yun yung po pwedeng gastusin ng DOH. Ang difference o ng mga ahensya, depende kung saang line item yung nakalagay. Tapos ang nagiging problema, Hindi nauubos. may mga procurement law, may may failed mga bidding, mga bottleneck. ganyan, may protest. Ang ending, kalahati lang ng budget ang nagastos. Hindi lang yun. ganun lang. Nabili yung gamot, pero hindi naman umaabot dun sa mga sinasabi mong mga lugar. Opo. So, may So, ano ginawa problema niyo, sir? ng logistics supply. So, yan ang tututukan namin. Meron na kami mga warehouse sa
Luzon, Visayas at Mindanao para gumanda yung distribution ng mga gamot na binibili namin. Gamot sa TB, gamot sa HIV, gamot sa cancer, lahat yan dinidistribute. So, inaaral ko nga, sabi ko nga, kayo mga doktor kayo, di naman kayo pag pumunta ka sa lahat ng isla ng Pilipinas, may sigarilyo, may soft drink, may alak. Pero ba't tayo punta ka doon sa TB Dot Center, walang TB meds? Diba? So, may problema ba? yun. Kung minsan nagkakaubusan, tapos maghihintay pa, balik ho kayo next week. Di ba pag nagka-TB ka, 6 months ka pa na, Tuloy-tuloy dapat. isang susunod na yung gamot mo. Tuloy-tuloy dapat yung gamot. Pag pumunta ka doon, ay wala pong supply. So, yan pinapaaral ko ngayon. Sabi ko nga, engineering experts yung gumagawa niyan, systems analyst. To make sure, sabi ko nga, yung soft drink, umaabot sa pinakamalayong isla. Punta ka sa sari-sari store sa pinakamalayong isla, meron. So, Sigarilyo, meron. improved distribution Asset network. management Ganon? system. The whole asset management system, from procurement to disposal. Kailan po namin distribution. mararamdaman yan, sir? May very soon kasi may warehouses na ako. Tsaka So, naggagalaw ongoing na na ako ng yung mga tao. Ongoing na yung pag-aayos reforms. niyan. We're reforming it para bumilis yung distribution ng mga gamot, mabigay talaga sila lahat. Alright, final question, sir, kasi medyo kulang na po tayo sa oras. Kulang. Again, balik po tayo sa basic na question. Ako po ay kumari ay karaniwang mamamayan. Siyempre, hindi naman po ako karaniwang kasi mas maganda ako sa nakararami. Pero, hindi, joke lang yun. Kung ako karaniwang mamamayan, how has my life changed under the past year doon sa inyong stint sa Department of Health? Nag-uumpisa na tayo mag-implementa ng Universal Healthcare Law, making it accessible, may quality, at may affordable. Yan yung mga terms na nandiyan sa batas. No? We're making it affordable. In fact, libre sa indigent. Tumaas din yung tinatawag nating medical assistance for indigent patients and financially compromised patients. So may billions of pesos na nilalagay ang pamahalaan na ito. And pasalamat tayo sa Congress, pasalamat tayo sa kay President BBM na talagang tinututukan niya yung health. Sinabi niya sa akin to, ayoko na ng mga monumento. Gusto ko matulungan talaga ang bawat Pilipino. So yun yung number 1 sa 8-point action agenda ko. Ramdam ng bawat Pilipino yung kalusugan. Mamaya po hingi ko yung 8-point action agenda niya. Ipopost ko na lang sa page ko. Pero maraming salamat po sa diretsahang pagsagot sa mga katanungan po namin at ng Malacanang Press Corps at ng mga kababayan natin. Kasama po natin ngayon for the past hours si Department of Health Secretary Ted Herbosa. At iyan po ang diretsahang pagtalakay sa mga ginagawa ng pamahalaan sa ilalim po ng Bagong Pilipinas. Marami po tayong makakasama mga kinatawan ng mga ahensya sa susunod na araw. Hanggang bukas, sa susunod po na edisyon po ng PTV Pre-Sona Special, idalagay nila yung pangalan ko with RJ Nieto. Ayan.